Pasok. This, Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi nakakandidato yan, hindi na makakaulit yan. Oh, kita nyo mga kababayan? Oh, yun naman pala eh. 2028, tapos na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Bakit hindi nyo hintayin? Bakit kailangan ninyong siraan? Bakit kailangan ninyong gawan ng mga propaganda? Bakit kailangan ninyong buskahan? Bakit kailangan nyong kung ano-anong itawag sa kanya? Bakit kailangan nyong bastusin? Hindi ba ninyo naiintindihan na ang bawat pambabastos sa isang leader ng bansa ay hindi lang siyang tinatamaan, kung hindi tayong lahat ng mga Pilipino? Minsan iniisip ko, hindi yata kayong mga Pilipinong inang-ina kayo. Di ba? Tayong mga Pilipino ang tinatamaan din. Hindi lang, hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos na kung ano-ano yung mga sinasabi nyo. Kung ano-ano tinatawag ninyo. Yun naman pala. Matatapos ng 2028. Iyan din naman yung pinaglalaban natin mga kababayan. Abay, tapusin ninyo yung mandato ibinigay inatang na tungkulin ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahirap bang unawain mga kababayan? 'Di ba? Binigyan ng mandato ng tungkulin si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ng iilang tao, kundi ang mayoryang Pilipino. Mahirap bang unawain mga kababayan? Ang dali-dali lang unawain yan. Patapusin si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan hanggang dumating na siya'y bumaba sa pwesto. At doon maghanap tayo ng panibagong leader kung hindi kayo naging masaya sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali? Mahirap bang unawain? Diba? Oh, yan lang naman po eh. Kaya lang mga kababayan, marahil siguro itong mga ito'y desperado na silang mailigtas. Sino? Itong mga taong mga tulad ni Kibuloy, itong tulad ni Digong, at iba pa. No? Si Tebes, naku po, Diyos ko po, mahabagin. Kita nyo naman ang mga kaso ng mga yan, pagpaslang, panggagahasa, anak ng inang-inang yan, tapos pinagtatanggol nyo pang inang-ina kayo. Diba? Oh, sige, himayin natin tong sinasabi ni Banat Bay na to. Ano yun? Don't ever forget this, Marcos is done. Oh, anong ibig sabihin nun? Marcos is done. Oo, sa 2028 pa yun. Oy. Diba? Oh. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Oh, matagal pa yun. Konting tiis pa. O kayo, mga nasa kabilang barberya, payo ko lang. Abay, 3 taon na lang naman. Oh, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Napakadali na lang ng 3 taon. Diba? Hindi nyo namamalayan, pag-graduate ng anak ninyo at kumuha ng 3-4 na taong kurso, yun, sabay. Tapos na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Saan? Sa kanyang panunungkulan. Bakit di nyo nalang hintayin? Diba? Bakit di nyo hintayin? Bakit kailangan humantong tayo sa mga bagay na hindi naman na dapat nating ginagawa? Diba? Bakit kailangan na pagbantaan ang mga taong nasa kabilang panig o kontra sa inyong paniniwala? Di ba mga kababayan? Bakit kailangan? Bakit kailangan buskahan ninyo ang mga bibig ng mga taong nagpapaliwanag at nagbibigay ng opinyon lamang sa inyong mga nilalabas na alam namin na ito'y makakasira o paninira sa panunungkulan at gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos.
Sige nga, bakit? Yun ang ating mga katanungan, mga kababayan eh. Bakit? Masyado bang sagabal ang mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at gobyernong ito, mga kababayan? Kayo, mga kababayan, sagabal ba kaming mga vlogger? Bakit? Bakit dati hindi nyo naman kami pinapansin? Di ba? Hindi naman kami pinapansin ng mga ito. Oh, bakit? Masakit sa ulo tong mga ito eh. Oh, alam na natin ano. At least sinabi ko na sa inyo, mga kababayan. Alam na natin kung ano man ang mangyayari sa akin, sa mga kasama natin, sa mga kasama nating mga vlogger na nagpapaliwanag lang naman at nagbibigay ng kanilang opinyon. Kayo nga ang nagsumisigaw na, ano ba? Bakit ninyo kami pinipigilan na magpahayag ng aming mga saloobin, 'di ba? At pagtuligsa sa gobyerno. Bakit parang mali na yata nangyayari? Parang kayo na yata yung pumipigil na na kami magpahayag para ipagtanggol ang gobyernong ito na alam namin na ginagawa yung tama. 'Di ba, mga kababayan? At nakikita natin na malayong malayo yung pamamalakad ng gobyernong ito kaysa sa nakaraang gobyerno na walang ginawa kundi pumatay ng tao. Tama, mali, mga kababayan. Tama? 'Di ba? Oh. Yun lang naman, mga kababayan. Oh. Hay nako. May listahan daw eh. May listahan daw ng kanilang mga eh. Ha? Gugurgurin eh. Bakit ganun? So So gusto nyo matakot kami. Para tumigil kami. Para wag na kaming magsalita. Para hindi kayo hindi kayo masupalpal sa mga pinaggagawa ninyong kalokohan. Hindi papayagan kung kay Roque hindi mananaig ang kadiliman sa kasamaan. Tayo iba. Hindi kailanman hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Basta tayo nasa tama, lumaban tayo, mga kababayan. Tulad ng mga ginawa ng ating mga ninunong, talaga namang pinaglaban ang ating inang bayan. Diba? Oh, kung hindi nyo po maitatanong, yung lolo ko, kasama ni Jotaro sa Hukbalahap. Matapang ito. Nang inang-ina. Kininadakit de. Diba? Ni Dada. Kurata ka rod. Nay, kininana na eh. Sabi ng lolo, tijablis dakit de. Look, dakit de. Kininada mo nun kit de. Kuna na di ba? Sige tuloy. Sige tuloy natin to Hindi nakakandidato yan, hindi na makakaulit yan. Yun naman pala. Hindi nakakandidato, hindi na makakaulit. Bakit ganyan kayo? Radical na, kumilos o gumalaw para labanan itong mga nagtatanggol lang naman sa alam nilang tama. Diba? Nananakot? Pananakot ng pananakot? Kininanalang. Kunada di ayam mika. Diba? Sino mga Ilocano dyan? Kunana di ayam mika. No agawit ka may sako, nga kalukwam, ay tambakan da kayo tiko sa nga pulo nga sako Tama, mali. Di ba? Sa mga Ilocano, di ba? Agawit kayo may nga sako nga kalukwan nyo toy. Kailukwan. Ay tambakan da kayo sa nga pulo nga sako. Di ba? Kita nyo. Laban takrot. Siyempre takrot. Kekwa. Wala na, mga kababayan. Wala na itong mga ito.
Kasi nga mga kababayan, aminado na sila. Kahit 1%, hindi na sila naniniwala na mapapabagsak pa nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila yan hindi na nila magagawa. Aminado sila mga kababayan eh. Sabi ko naman sa inyo, sa kabilang barberya, kahit papano, marami pa tayong mga kaibigan doon. Di ba? Oo. Ay, bro. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos, Hindi siya ang enemy. Mga kababayan, kung inyong papansinin, kung inyong mapapanood itong mga kasama natin, mga kababayan, kailan naman natin pinagtanggol ang iba? Hindi ba tayo nakapokus lang kay Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno, di ba? Wala naman tayong ibang pinagtatanggol pa kung di si Pangulong Bongbong Marcos lang. Tama naman si Banat Bay. Ngayon, kung talaga namang alam ninyo na hindi na makakaulit pa si Pangulong Bongbong Marcos pagtapos ng 2028, bakit kayo natatakot? Kanino ba talaga kayo natatakot? Di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos? O yung iba lang ang natatakot kay Pangulong Bongbong Marcos at ang iba hindi? Ganun ba yon mga kababayan? Yan ang problema dito sa grupo na ito. Minsan mag-usap-usap kayo lahat. Tuloy. at nung kanyang asawa, o hindi magparty. Kita mo? Mag-party. Kita nyo, pakinggan ninyo yung mga banat nila mga kababayan. Bitter na bitter. Ito yung sinasabi ko. Ito lang naman yung ginagawa natin eh. Pag may sinasabi sila na alam natin na taliwas sa ating nalalaman patungkol sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dun lang tayo magsasalita. At dun lang natin sasalungatin ang bawat mga binibigkas nila, binabanat nila, laban sa ating gobyerno. Di ba? At kay Pangulong Bongbong Marcos, anong masama ron? Paano? Pakinggan ninyo. Hindi siya. At remember, Hindi siya. ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang Kayo lang naman ang nakikipag-away. Kita mo, enemy ang tawag niya, kaaway. Mga kababayan, kaaway ang hinahanap nila. Sino bang umaaway kasi sa inyo? Wala namang umaaway sa inyo. Kami, mapang-asar lang. Kaming mga vlogger, mapang-asar lang, aminado ko. Diba? Aminado ko, mga kababayan. Mapang-asar lang kami. Tama? Pero hindi naman kami nang-aaway. Kayo tinuturing ninyong kaaway si Pangulo? Pakinggan ninyo. sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang Alam nyo na, yung aming sinusuportahan, hindi yun yung totoo ninyong kaaway kung meron man kayong kaaway. Wala kaming pakialam sa away ninyo. Ang pinakikialaman namin, irespeto ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Para sa amin, siya ang pinakamataas na leader ng ating bansa at deserve niya na irespeto dahil siya'y hinalal at duman ito sa ating umiiral na saligang batas ang isang essence ng ng ating pagboto. Yan yun eh. 'Di ba? Yung majority rules. Yan yung essence ng majority rules. So ayaw nyo na nun. Yun lang naman mga kababayan. Respeto natin. Irespeto natin si Pangulong Bongbong Marcos. Irespeto natin ang unang pamilya. Irespeto natin ang hinalal ng taong bayan. Kakapranggut lang kayo. Gaganyan lang kayo. Tapos gusto nyo pababain si Pangulo? Parang binastos nyo na kami.
na kaming mas marami, na ang gusto namin ay manatili ang Pangulo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.